Mga hakbang patungo kay Kristo. Kabanata 4 Pagkumpisal. Siya na nagtatakip ng kanyang mga kasalanan ay hindi giginhawa, ngunit sinumang nagpapahayag at iiwan ang mga yaon ay magkakaroon ng awa. Kawikaan Kapitulo 28 Versikulo 13. Ang mga kondisyon ng pagtatamo ng awa ng Diyos ay simple at makatarungan at makatwiran. Hindi hinihingi ng Panginoon na gumawa tayo ng mabigat na bagay para magkaroon tayo ng kapatawaran sa kasalanan. Hindi natin kailangang gumawa ng mahaba at nakakapagod na mga paglalakbay, o magsagawa ng masakit na mga penitensya, upang ibigay ang ating mga kaluluwa sa Diyos ng langit o upang mabayaran ang ating mga paglabag, ngunit siya na nagpahayag at tumalikod sa kanyang kasalanan ay magkakaroon ng awa. Ang sabi ng apostol, ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan, at ipanalangin ang isa't isa, upang kayo'y gumaling. Santiago Kapitulo 5 Versikulo 16. Ipagtapat ang iyong mga kasalanan sa Diyos, na tanging makapagpatawad sa kanila, at ang iyong mga pagkakamali sa isa't isa. Kung nakagawa ka ng pagkakasala sa iyong kaibigan o kapitbahay, dapat mong tanggapin ang iyong pagkakamali, at tungkulin niyang malayang patawarin ka. Pagkatapos ay dapat kang humingi ng kapatawaran sa Diyos, dahil ang kapatid na iyong nasugatan ay pag-aari ng Diyos, at sa pananakit sa kanya nagkasala kalaban sa kanyang lumikha at manunubos. Ang kaso ay iniharap sa nag-iisang tunay na tagapamagitan, ang ating dakilang mataas na saserdote, na, sa lahat ng mga punto ay tinukso gaya natin, gayon may walang kasalanan, at naantig ng damdamin ng ating mga kahinaan, at kayang maglinis, mula sa bawat bahid ng kasamaan. Hebreo Kapitulo 4 Versikulo 15. Yaong mga hindi nagpakumbaba ng kanilang mga kaluluwa sa harap ng Diyos sa pagkilala sa kanilang pagkakasala, ay hindi pa natutupad ang unang kondisyon ng pagtanggap. Kung hindi natin naranasan ang pagsisisi na hindi dapat pagsisihan, at hindi natin ipinagtapat ng tunay na kahihiyan ng kaluluwa at kabagabagan ng espiritu ang ating mga kasalanan, na kinasusuklaman ng ating kasamaan, hindi natin kailanman tunay na hinanggad ang kapatawaran ng kasalanan, at kung hindi natin kailanman hinanap, hindi natin kailanman natagpuan ang kapayapaan ng Diyos. Ang tanging dahilan kung bakit wala tayong kapatawaran sa mga kasalanang nakaraan ay dahil hindi tayo handang magpakumbaba ng ating mga puso at sumunod sa mga kondisyon ng salita ng katotohanan. Ang tahasang pagtuturo ay ibinigay tungkol sa bagay na ito. Ang pag-amin ng kasalanan, pampubliko man o pribado, ay dapat na taos-puso at malayang ipahayag. Hindi ito dapat hikayatin mula sa makasalanan. Ito ay hindi dapat gawin sa isang walang kabuluhan at walang ingat na paraan, o pinilit mula sa mga taong walang kaalam-alam sa kasuklam-suklam na katangian ng kasalanan. Ang pagtatapat na siyang pagbubuhos ng kaloob-looban ng kaluluwa ay humahanap ng daan patungo sa Diyos ng walang katapusang awa. Ang sabi ng salmista, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso, at inililigtas ang mga yaong may nagsisising espiritu. Awit Kapitulo 34 Versikulo 18. Ang tunay na pagtatapat ay palaging may tiyak na katangian, at kinikilala ang mga partikular na kasalanan. Maaaring sila ay may likas na katangian na dadalhin sa harap ng Diyos lamang, maaaring sila ay mga pagkakamali na dapat ipagtapat sa mga individual na nakaranas ng pinsala sa pamamagitan nila, o maaaring sila ay isang pampublikong katangian, at pagkatapos ay dapat na bilang pampublikong confessed. Ngunit ang lahat ng pag-amin ay dapat na tiyak at sa punto, na kinikilala ang mismong mga kasalanan kung saan ikaw ay nagkasala. Sa mga araw ni Samuel ang mga Israelita ay lumayo sa Diyos. Sila ay nagdurusa sa mga bunga ng kasalanan, sapagkat nawala ang kanilang pananampalataya sa Diyos, nawala ang kanilang pagkaunawa sa kanyang kapangyarihan at karunungan upang mamuno. Sa bansa, nawala ang kanilang pagtitiwala sa kanyang kakayahang ipagtanggol at ipagtanggol ang kanyang layunin. Sila ay tumalikod sa dakilang tagapamahala ng sansinukob at ninais na pamahalaan tulad ng mga bansa sa kanilang paligid. Bago sila makatagpo ng kapayapaan ay ginawa nila ang tiyak na pagtatapat, aming idinagdag sa lahat ng aming mga kasalanan ang kasamaang ito, upang humingi sa amin ng isang hari. Unang Samuel Kapitulo 12 Versikulo 19. Ang mismong kasalanan kung saan sila hinatulan ay kailangang ipagtapat. Ang kanilang kawalan ng utang na loob ay nagpahirap sa kanilang mga kaluluwa at humiwalay sa kanila sa Diyos. Ang pagtatapat ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos ng walang taos-pusong pagsisisi at pagbabago. Dapat may mapagpasyang pagbabago sa buhay,
lahat ng bagay na nakakasakit sa Diyos ay dapat itapon. Ito ang magiging resulta ng tunay na kalungkutan para sa kasalanan. Ang gawaing dapat nating gawin sa ating bahagi ay malinaw na inilagay sa harap natin: maghugas ka, maglinis ka, ilayo ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa harap ng aking mga mata, tumigil sa paggawa ng masama, matutong gumawa ng mabuti, hanapin mo ang kahatulan, paginhawahin ang naaapi, hatulan mo ang ulila, ipaglaban mo ang balo. Isayas Kapitulo 1 versikulo 16-17. Kung isauli ng masama ang sangla, ibalik ang kanyang ninakaw, lumakad sa mga palatuntunan ng buhay, na hindi gumagawa ng kasamaan, tiyak na mabubuhay siya, hindi siya mamamatay. Ezekiel Kapitulo 33 versikulo 15. Sinabi ni Pablo, na binabanggit ang gawain ng pagsisisi, kayo'y nangagdalamati ayon sa makadiyos na uri. Anong pagmamalasakit ang ginawa nito sa inyo? Oo. Anong kalinisan sa inyong sarili? Oo. Anong galit? Oo. Anong takot? Oo. Anong marubdob na pagnanasa? Oo. Anong sigasig? Oo. Anong paghihiganti? Sa lahat ng bagay ay sinang-ayunan ninyo ang inyong sarili na maging malinaw sa bagay na ito. Ikalawang Korinto Kapitulo 7 versikulo 11. Kapag pinatay na ng kasalanan ang moral na pangunawa, hindi nauunawaan ng gumagawa ng masama ang mga depekto ng kanyang pagkatao o natatanto ang kalubhaan ng kasamaan na kanyang ginawa. At maliban na lamang kung siya ay sumuko sa kapangyarihan ng banal na espiritu na mapanghimagsik, siya ay nananatili sa bahagyang pagkabulag sa kanyang kasalanan. Ang kanyang mga pagtatapat ay hindi sincero at same time. Sa bawat pag-amin ng kanyang pagkakasala ay idinagdag niya ang isang paghingi ng tawad bilang dahilan ng kanyang kurso, na nagpapahayag na kung hindi dahil sa ilang mga pangyayari ay hindi niya ginawa ito o kung saan siya ay sinaway. Matapos kainin nina Adan at Eva ang ipinagbabawal na prutas, napuno sila ng kahihiyan at takot. Sa una ang tanging iniisip nila ay kung paano ay dailan ang kanilang kasalanan at makatakas sa kinatatakutang hatol ng kamatayan. Nang magtanong ang Panginoon tungkol sa kanilang kasalanan, sumagot si Adan, na bahagyang iniatang ang kasalanan sa Diyos at isang bahagi sa kanyang kasama. Ang babae na iyong ibinigay upang makasama ko, ay nagbigay sa akin ng bunga ng puno, at ako ay kumain. Sinisi ng babae ang ahas, na sinasabi, nadaya ako ng ahas, at kumain ako. Genesis Kapitulo 3 versikulo 12-13. Bakit mo ginawa ang ahas? Bakit mo siya pinahintulutan na pumasok sa Eden? Ito ang mga tanong na ipinahiwatig sa kanyang dahilan para sa kanyang kasalanan, kaya sinisingil sa Diyos ang responsibilidad ng kanilang pagkahulog. Ang diwa ng pagbibigay katwiran sa sarili ay nagmula sa ama ng kasinungalingan at ipinakita ng lahat ng mga anak na lalaki at babae ni Adan. Ang mga pagtatapat ng utos na ito ay hindi kinasihan ng banal na espiritu at hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Ang tunay na pagsisisi ay magdadala sa isang tao na pasanin ang kanyang pagkakasala sa kanyang sarili at kinikilala ito ng walang panlilinlang o pagkukunwari. Tulad ng kaawa-awang public na hindi itinaas ang kanyang mga mata sa langit, siya ay sumigaw, "Maawa ka sa akin na isang makasalanan," at yaong mga kumikilala sa kanilang kasalanan ay mabibigyang katwiran. Sapagkat si Jesus ay magsusumamo sa kanyang dugo alang-alang sa ang nagsisising kaluluwa. Ang mga halimbawa sa salita ng Diyos ng tunay na pagsisisi at kahihiyan ay nagpapakita ng diwa ng pagtatapat kung saan walang dahilan para sa kasalanan o pagtatangka sa pagbibigay katwiran sa sarili. Hindi hinanggad ni Pablo na protektahan ang kanyang sarili, pinipinta niya ang kanyang kasalanan sa pinakamadilim na kulay nito, hindi sinusubukang bawasan ang kanyang pagkakasala. Sabi niya, "Marami sa mga banal ang aking ikinulong sa bilangguan, pagkatanggap ko ng kapamahalaan mula sa mga punong saserdote, at nang sila'y patayin, ay ibinigay ko ang aking tinig laban sa kanila. At madalas ko silang pinarusahan sa bawat sinagoga, at pinilit ko silang lumapastangan, at sa labis na pagkagalit sa kanila, pinagyusig ko sila hanggang sa mga dayuhang lungsod." Gawa Kapitulo 26 versikulo 11. Hindi siya nag-atubiling ipahayag na, si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, kung saan ako ang pinuno. Unang Timoteo Kapitulo 1 versikulo 15. Ang mapagpakumbaba at wasak na puso, na nasakop ng tunay na pagsisisi, ay magpapahalaga sa pag-ibig ng Diyos at sa halaga ng Kalbaryo, at kung paanong ang isang anak na lalaki ay nagtatapat sa isang mapagmahal na ama,
Gayon din ang tunay na nagsisisi ay magdadala ng lahat ng kanyang mga kasalanan sa harap ng Diyos. At nasusulat, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at lilinisin tayo sa lahat ng kalikwan. Unang Juan Kapitulo 1 Versikulo 9. Dito nagtatapos ang Kabanata 4. Para updated ka sa susunod na sulat, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.